Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Life After Fighting. Sa pagsisimula ng kwento, makikita ang isang umaatikabong eksena kung saan pinasok ng isang grupo ng mga kalalakihang nakamaskara ang isang establishmento na mayroong isang babae at mga musmos na kasalukuyang nasa loob ng isang kwarto. Makikita na lang din ang nag-iisang lalaking ito na nagngangalang Alex na mag-isang nakikipagsagupa sa maraming bilang ng mga nasabing nang himasok. Hindi pa malinaw kung sino sila at kung anong pakay nila. Ang malinaw lang sa ngayon ay tila malapit nang bumigay si Alex at lubos siyang nahihirapan dahil sa sobrang dami ng kanyang sabay-sabay na nilalabanan mag-isa. Nang tatapusin na siya ng isa sa mga kalaban ay dito na naputol ang eksena at makikita natin ang lugar ilang linggo bago ang nasabing kaguluhan. Si Alex ay isa palang guro at instructor ng martial arts kung saan pumapasok ito sa isang gym na nagtuturo ng iba't ibang combat sports sa mga kabataan na nahihilig sa ganitong larangan. Isang araw, nakilala niya ang magandang babae na nagngangalang Samantha. Nag-enroll ito at ang kanyang anak na si Terry sa kanilang gym. Sa mga magkasunod na araw na pagtuturo ni Alex sa babae ay agad na nakapagpalagayan ng loob silang dalawa at hindi nila napigilan na humanga sa isa't isa dahil parehas rin naman silang single matapos silang iwan noon ng kani-kanilang asawa sa mga komplikadong dahilan. Kinaumagahan, malalaman na lang na nagtungo na mismo sa gym ang dati nitong asawa na nagngangalang Victor. Lumalabas na barumbado pala itong negosyante na lagi siyang sinasaktan kaya ito iniwan ni Samantha. Alam na din nito na nagkakamaigihan na silang dalawa ni Alex kaya nagdala pa ito ng malaking bodyguard para bantaan siya na itigil ang ginagawang pagporma kay Samantha. Ngunit ang hinahamak nila at inaakalang simpleng trabahador lang ng gym ay pinagmukha silang katatawanan ng pinatikim ito ni Alex ng matinding gulpi na talagang naglampaso dito ng todo. Natigil lang ang lahat nang tumawag na ng pulis ang katrabaho ni Alex na si Julie. Gayunpaman ay sagad talaga sa kagaspangan ng pag-uugali ang mayroon ang abusadong ito nang nakuha pa nitong magbanta bago tuluyang umalis. Dito na unti-unting nauwi sa pangamba ang sitwasyon nang ang mapayapa nilang aktibidad sa gym sa pang-araw-araw ay nabalot ng dalamhati at takot dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga musmos na estudyante nila Alex. Mapag-aalaman na lang na ang may pakana ng mga ito ay ang nasabing dating asawa ni Samantha at lumalabas na ang negosyo pala nito ay ang pagdakip sa mga musmos sa iba't ibang panig ng bansa. Walang kaalam-alam sila Alex at Julie na sila ang mga salarin, pero si Samantha ay mayroon ng malakas na kutob sa motibo ng dating asawa kaya sadya itong nagtungo kay Victor para alamin ang pinaggagawa nito. Nang pinasok niya ang bakuran ng dati nilang tinutuluyan ay nadiskubre niya ang isang kulungan ng hayop kung saan dito inipon ang mga nawawalang musmos at mapapatunayan talaga na dinakip nga nila ang mga anak ng kawawang mga magulang. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Alex patungkol sa kinaroroonan ng mga nawawalang estudyante. Subalit bago pa siya makaalis ay nahuli na siya ng tauhan ng dati niyang asawa. Nang matanggap ni Alex sa kanyang cellphone ang address na pinadala ni Samantha ay agad siyang kinutuban ng masama kaya dagli siyang umalis para tunguhin ang lugar. Pagkarating ni Alex, nadatnan niya ang lugar na sobrang tahimik at wala ni isang tao ang sumasagot sa tawag niya. Sa kabutihang palad ay sakto palang umalis ang demonyong negosyante upang katagpuin ang iba pa niyang mga tauhan na may nakuha ring mga kabataan sa kabilang bayan. Narinig ni Alex ang paghingi ng tulong ng kanyang mga estudyante kaya dagli niyang sinira ang mga harang ng kulungan at dito ay agad niyang pinakawalan silang lahat kasama na si Samantha. Nagawa rin nilang makaalis bago pa bumalik ang naiwang bantay ng kulungan.
Habang inaakala nila na nasa maayos ng sitwasyon ang lahat ay malalaman na lang nila na hawak na ng pinuno ang anak nila ni Samantha at nagawa nitong putulin ang daliri nito bilang pagbabanta na huwag silang magsusumbong sa pulis at inutusan na dalhin ang mga nadakip sa gym dahil ibabiyahe na sila sa ibang bansa para gawing pagkakaperahan kapalit ng kanilang anak. Dahil hindi na malaman ni Samantha ang dapat gawin ay sumang-ayon si Alex sa gusto ng sindikato. Ngunit sa halip na ibigay ng gano'n na lang kadali ang kanilang mga nais ay mag-isa niyang pilit na nilabanan ang mga ito para protektahan sila. Mapag-aalaman na lang na ipinag-utos pala ng pinuno na si Victor na gusto niyang makuha ng buhay si Alex kaya hindi gumagamit ng mga armas ang mga ito laban sa kanya. Gayunpaman dahil sa dami ng kanilang bilang, talagang napalaban ng todo si Alex at unti-unti na siyang nahihirapan sa ginagawa niyang patuloy na pakikipagsagupa sa mga kalaban na patuloy lang sa pagdami na talagang pinapasok ang bawat sulok ng lugar para kuhanin sila Samantha. Mas lalo pa niyang pinaghusay ang pakikipagbakbakan niya sa mga ito dahil alam niya na sa oras na matalo siya ay malalagay sa panganib ang kanyang mga pinoprotektahan. Habang walang tigil siyang nakikipagsagupa at matyagang inuubos ang mga ito ay narinig na lang ni Alex na maging ang ikatlong palapag kung saan nagtatago sila Samantha ay pinapasok na rin ng iba pang miyembro. Dahil rito, buong pagmamadali niyang sinubukan na ubusin lahat ng kanyang katunggali sa mababang palapag kung nasaan siya ngayon para puntahan sila. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil maging ang hagdan ay mayroon na ring nag-aabang na mga kaaway na agad siyang pinigilan sa pagtangka niyang pagsaklolo sa kanila. Lubos siyang nahirapan ng todo na makalagpas sa mga ito dahil sa dami nila, pero nang marinig niya na nagsisisigaw na si Samantha dahil tuluyan na silang natunton kung saan sila nagtatago ay hindi na nakatiis pa si Alex at ginamit niya mismong pangtapos sa mga ito ang sarili nilang gamit na armas. Nagmistulan siyang mabangis na halimaw na sa puntong ito ay handang gawin ang lahat para lang may sigurado ang kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Nang makarating siya sa palapag kung nasaan sila Samantha at ang iba pa ay mabilisan niyang tinapos ang tauhan ng sindikato na pilit silang pinapasok. Kinuha nito ang armas at agad na ibinigay kay Samantha para may magamit silang pangdepensa kung sakaling matunton muli sila ng iba pang miyembro na makikita na lang na mas nadaragdagan pa. Bawat entrada na pwedeng mapasukan ay kataka-taka na tila kabisado at alam na alam ng mga ito, pilit siyang nakipaglaban kahit paunti-unti na siyang nakakaramdam ng panghihina dulot ng matitinding pakikipagbakbakan mula pa kanina. Bigay todo niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang kaalaman sa mano-manong laban para siguraduhin na wala ni isa sa mga ito ang makakaakyat muli sa kinaroroonan ng kanyang mga estudyante. Bagaman nakakatanggap din siya ng hindi mabilang na mga tama ay makikita sa kanyang mukha na wala siyang balak na sumuko sa mga ito, madepensahan lang ang buong lugar na patuloy na pinapasok ng sindikato. Kasabay nito, tumawag si Victor kay Samantha at ipinahayag na ibigay na lang nila ang kanyang gusto dahil nasa kalahati pa lang ng tauhan niya ang nakakaharap ni Alex. Pakahulugan lamang na bagamat nakakarami siya ng napapatumba sa ngayon ay hindi naman din magtatagal ay darating sa punto na mauubusan na ito ng lakas para ipagpatuloy ang pagtatanggol sa kanila. Nang marinig ito ni Samantha ay nakaramdam agad siya ng matinding pag-aalala para kay Alex. Inalok nito ang kanyang sarili at sinabing sasama na lang siya muli sa kanya basta tigilan na nila ang panggugulo, pero mariin itong tinanggihan ng leader dahil ayon dito kahit anong gawin nila ay makukuha naman nila silang lahat sa gabing ito. Sa paglipas ng ilang sandali, naganap na ang pinangangambahan ni Samantha. Sa kalagitnaan ng patuloy niyang pakikipagtunggali ay tila namanhid ang kanyang mga kamao at hindi niya maigalaw ng maayos ang kanyang mga binti. Lumalabas na nagtamo pala si Alex noon ng matinding pinsala mula sa kanyang huling naging laban sa mixed martial arts competition kung saan isa siya sa mga sikat na kalahok. Dito mapag-aalaman na isa palang mahusay na atleta noon si Alex na napaaga ang pagreretiro dahil sa nasabing hindi inaasahang pangyayari na mapaghanggang sa ngayon ay binabagabag siya dahil ito rin ang dahilan kung bakit siya iniwan ng asawa niya noon. Dahil dito, ginamit na itong pagkakataon ng mga kaaway niya ngayon upang siya ay walang pakundangan na puruhan.
Nagagawa pa naman niyang makapalag pero hindi tulad ng kanina ay sobrang nabawasan ang kanyang liksi sa pagkilos at halos wala na ring puwersa ang kanyang pinapakawalang mga atake. Batid ni Samantha na may nangyayari ng hindi maganda kay Alex, pero gustuhin man niyang umalis upang tulungan ito ay alam niya din na napapalibutan na ang buong establishmento ng mas marami pang bilang ng sindikato na hindi talaga titigil hanggat di sila nagagawang makuha. Hindi nagtagal, narinig ni Alex na inuutusan na ni Victor ang tauhan niya na iligpit na siya at kuhanin na sila Samantha dahil sobra nang nadidelay ang kanilang operasyon na para bang laruan na bagay lang ang turing ng sindikato sa kanyang mga estudyante. Tila nagpantig ang kanyang tenga sa kanyang mga narinig at ito pa ang nagsilbing pinaghugutan ni Alex ng panibagong kalakasan para patuloy na protektahan sila Samantha at ang mga bata. Sa isang iglap ay bigla na namang bumaligtad ang sitwasyon kung saan ang malaking bulas na ito na gumugulpi sa kanya kanina ay walang pag-aalinlangan na iniligpit ni Alex. Matapos nito, bago pa man matunton ng iba pang mga tauhan ni Victor ang eksaktong lokasyon kung saan nagtatago sila Samantha ay si Alex na mismo ang siyang lumapit lahat sa kanila. Sa pagkakataon na ito ay siya naman ngayon ang tumutugi sa kanila at talagang sinisigurado niyang hindi na nila magagawa pang makabangon sa oras na umatake na siya. Pinaramdam niya talaga sa mga ito lalo na sa leader ng sindikato na nagkamali sila ng binangga. Hindi na niya alintana ang patuloy na panghihina ng kanyang katawan basta alam niya sa kanyang sarili na may mga taong naghihintay sa kanyang pagbabalik kaya hindi siya pwedeng sumuko. Lumaban siya ng lumaban, kahit lumalabas na marami pa rin talaga ang natitira sa bilang ng mga ito ay buong kahusayan niyang ipinagpatuloy ang matitinding pakikipagbakbakan hanggang sa dumating sa pagkakataon na wala nang natira sa mga ito. Dahil rito, lumitaw na rin si Victor habang hawak ang anak nila ni Samantha. Hindi ito magawang sugurin ni Alex dahil ginagamit ng demonyong ama na panangga ang sarili niyang anak. Nagmadali na rin na sumulpot si Samantha habang tinututukan ang kanyang dating demonyong asawa. Sinabi ni Victor na hindi niya tutuluyan si Alex kung sasama na ito sa kanila ni Terry na agad namang sinang-ayunan ni Samantha para matapos na ang gulo. Subalit nang ibinaba nito ang hawak niyang armas sa sahig ay bigla na lang itong nagpaputok sa kanilang dalawa kung saan talagang naging seryoso ang mga tama na tinamo ni Alex. Lumalabas lang na marami lang itong pera kaya marami itong nakuhang tauhan pero isa lang itong malaking duwag na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili at patunay dito kung paanong ang nanghihinang si Alex ay nagawa pa siyang madakma at tapusin ng mabilisan. Sa pagtatapos makalipas ang ilang linggo, gumaling na ang mga tama na kanyang tinamo ng gabing iyon at naghanda ang buong bayan ng kasiyahan para bigyang pagpupugay ang kabayanihang ginawa ni Alex. Special shoutout kay Joel Panzalan from Pampanga. Shoutout sa Daragosa family, kay Mary Joyful Dinawanaw, kay Alaysa, Tofe, Baby from Northern Samar, kay Jean Guhetia Vlog, kay Rose Blossom, kay Tina Marie Pareño, at kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa pag-like ng video.